What's up mga kabutingting, mga ka-viewers? Magandang morning sa inyong lahat. Welcome sa ating YouTube channel, GM Butingting TV. Ngayon po tayong gagawin ngayon mga kabutingting, mga ka-viewers. Isang speaker na nabili nila sa kanilang mga trupa. At ang sabi ay okay naman daw. Kung makita nyo, ito yung speaker, oh. Ito yung speaker. Kung makikita mo, ay working naman siya. Kaya lang, ang issue, alam naman natin na ang uso ngayon ay Bluetooth. Oo mga ka-viewers, tama kayo. Kung iniisip nyo, ano ang problema? I-Bluetooth speaker naman ito. Kung makikita nyo, ito'y Bluetooth speaker. Ngunit datapwat, siya po ay hindi totoong Bluetooth. Dahil hindi po siya gumagana sa Bluetooth. Ngayon, ang sabi nung may-ari ay gusto na niyang gumana yung Bluetooth nitong speaker na ito. Kung makikita nyo, naka-Bluetooth naman yan siya, oh. Pero kung magkukunik ka ng cellphone dyan, wala. Not connected. Hindi siya mahanap, hindi mahagilap. Matindi ang pagtatago ng Bluetooth. Ngayon, ang sabi nung may-ari, ano ang silbi ng speaker na ito kung hindi naman nila nagagamit sa Bluetooth? Yung Bluetooth nga ang uso ngayon, di ba? Ang gumagana lang dito ay yung kanyang USB at saka FM. Kung makikita nyo mga ka-viewers, ay sasalpakan natin siya ng USB. Gumagana yan. Ayan o. Sasalpakan ko siya ng USB ha. Gumagana siya sa USB. Tatameme, gusto ko sa iyo masabi sila. Kahit ano yung minamahali. Nakita niyo mga ka-viewers, gumagana siya, di ba? Kaya lang, alang Bluetooth. Gumagana siya sa FM at sa USB lang. Ngayon, ang sabi ko sa may-ari, ang mga ganitong klaseng mga speaker na Bluetooth ay nabavirus yan. Oo mga ka-viewers, nabavirus yan. Malamang mayroong cellphone silang ginamit dito at yung cellphone na ginamit nila ay may virus. So, yung tugtog ng cellphone na ginamit nila may virus, na-transfer dito at yun siguro ang naging dahilan kaya umayaw na ito. Umayaw nang magtanggap ng kahit anong klaseng gadget, cellphone o anuman na may kaugnayan sa Bluetooth transfer mula sa cellphone. Hindi siya ma-recognize eh. Kung baga sa ano na siya, game over na. Di ba mga ka-viewers? Dahil ang sabi ko sa inyo sa ibang vlog ko, importante sa lahat ang may Bluetooth. Kasi ang Bluetooth para yan sa mga sosyaling mga tao. Yun bang tipong hindi na kailangan ng mga wire para lang mapatulog. Kasi ang uso ng araw, may cellphone ka, tapos mayroon kang
wire na ikukunik sa cellphone mo, patungo sa amplifier mo, at ilagay mo lang sa auxiliary, ay okay na. Tutugtog na yung tugtog ng cellphone mo ay papasok na sa iyong amplifier or anumang unit mo na mayroong auxiliary. Isa panahon natin ngayon mga ka-viewers, mga kabutugin. Hindi na uso yung mga wire na yan. Wireless eh. Di ba? Kung baga nung araw, patayin ko muna mga ka-viewers, baka malubat eh. Gagawin natin to, mahirap malubat. Kung baga nung araw mga ka-viewers, ay ang uso ay telepono na may antena. Di ba? Nung kapanahunan ng ating mga ninuno, ang mga cellphone ng araw ay may mga antena, di ba? At walang text yun. Call lang yun. O, di ba? Nung nag-improve yung ating kalikasan, yung ating Pilipinas na minamahal, dahil tayo ay andito sa Pilipinas, nagkaroon ng mga gadget kagaya ng telepono. Dati ang telepono, di ganon, di ba? Creak, creak, iikot na ganon, di ba? Pag nagda-dial tayo ng number ng katawagan natin. Yun ang una eh. Yun ang naabutan ko eh. Iikot mo gano'n. Tapos, may 1 to 0 yun. O kung anong telephone number ang kailangan mong i-dial, diba, 1. Iikot mo gano'n. O 3. Hanggang sa makumpleto mo yung number. Ang pinalit nun, digital. O diba, parang ganito lang yan. Yung tester ng araw. Kahit ngayon naman, may gumagamit naman ng analog. Analog na tester. Yung telepono ng araw parang analog, di ba? Ngayon, nung nag-uso yung digital, yung dipindot, di ba? Ay medyo nag-improve na ang telepono natin. At ganun din naman sa mga teleponong cellphone, dati may antena, ay ngayon wala ng antena. At dati walang text, ngayon ay may text na. At hindi lang text mayroon ngayon sa cellphone, di ba? Kung alam nyo, ang cellphone natin ngayon, may Netflix, may YouTube, at mayroong IG. IG meaning is Instagram, mayroon, di ba? At mayroon pang iba, mga program ngayon sa cellphone. Kasi, ano na eh, nasa ano na tayo eh, sa mataas na uri ng mga pamumuhay sa mundong ito. Kaya, ang ganitong klaseng speaker na ito, ay parang nagbalik sa kanyang pinagmula. Dahil dapat ang uso ngayon Bluetooth na. O di ba? Bluetooth na dapat. Hindi siya nagbo-Bluetooth. USB lang, isawa na yung may-ari sa USB. O, ang sabi ko sa may-ari, gusto mo naman yung cellphone mo, lagyan mo ng wire, yung 2-in-1 na wire, kunik mo sa cellphone mo, tapos yung kabila ng RCA patungo sa auxiliary. Ayaw eh. Alam mo kung anong sabi ng may-ari? Napakabusisi naman yun, mga kabuting-ting. Napakabusisi yun. Pinuin mo. Kailangan nasa malapit ka lang sa amplifier o kaya pag nakakunik yung cellphone mo doon sa amplifier kung may wire, magkatabi lang sila dyan. Hindi kagaya ng Bluetooth, ka-viewers. Hindi dito yung speaker mo. Kahit ano ka sa iyong comfort room at ikaw ay nagmuni-muni doon, pwede ka doon magpapatugtog ng ang sounds ng iyong cellphone ay papasok sa speaker na ito dahil nga Bluetooth, di ba? Yun dapat ganon. Ang problema, hindi nga nagtatanggap ng Bluetooth ito. Kasi nga, ano na siya eh, nakalimot na niyang tumanggap. Kasi nga, wala na siya eh. Ngayon, ang suggestion ko sa may-ari ay i-convert na lang natin ng Bluetooth receiver. Yun ang pinakamabilis kasi mga ka-viewers eh. Kasi kung
kung bibili ka ng piyesa nito, sa mga nakakaalam, hindi ka po makakabili ng piyesa nito kahit sa online. Wala kang mabibili niyan. Kahit nabibilihin mo ng buo, na kung isipin mo, ang piyesa nito ay halos, kung tawagin ng iba ay palito. Yung bang palito yung tinatawag na walang ka ano-ano. Pero ano na lahat, nagpapangsyon na siya, di ba? Kaya lang, ito kasi, ang tinatawag na speaker na disposable. Totoo po yun. Disposable talaga siya. Ngayon, ilang ihinayang naman yung may-ari. Kasi kung titignan mo, ang pagmumukha ng speaker na ito, yung pagmumukha niya mga viewers ay talagang sa tingin pa lang, kung baga sa babae, magandang klaseng babae ang speaker na ito. Dahil bukod sa malaki na siya, malaki pa ang kanyang speaker at malaki ang buka. Mga viewers, malaki ang buka nito. Yung buka, yung pinakabuka ng sounds niya kasi malaki ang speaker niya, oh. Kaya sabi ng may-ari, sayang naman kung hindi niya magagamit sa Bluetooth, kung puro USB at FM lang siya. At ayaw naman niya na yung cellphone niya, lalagyan niya ng wire, patungo dito i-connect sa auxiliary. Ayaw niya nun, maarte. So, pagbasta nyo, turn around. O, di ba? Maganda ang pagmumukha ng speaker na ito. Kumbaga sa babae, siya ay sexy. Kumbaga sa lalaki naman siya ay pretty boy. Di ba? O, magmasdan nyo. Turn around. Okay, maganda, di ba? Maganda siya. Kaya nga lang, yung kagandahan niya ay fake. Walang pagkakaiba yan doon sa sinasabing akala mo babae, yun pala ay binabae. Parang ganun lang yan. Uy, para dun sa mga binabae, hindi ko kayo inaano. Gusto nyo naman yun eh. Hindi naman kailangan natin na saklawan ang inyong kagustuhan. Oo nga, kung kayo ay lalaki at kayo ay naging binabae at gusto nyo naman na magpipiling na talaga kayo ay babae, wala tayong magagawa doon. Kahit naman kayo ay lalaki at kayo ay nagpipiling na babae, na binabae, at kayo ay may pusong babae at kayo ay nagmamahal sa kapwa nyo lalaki, kaakala nyo kayo ay babae naman, wala po tayong ano doon kasi may kalayaan po tayong mamili ng ating mamahalin at ng ating iibigin at ng ating gugustuhin. Kung tayo ay nagnanais na ganon tayo, magiging babae, ay wala tayong magagawa. Shout out Kitchen Garden official channel. Hi din sa iyo. Salamat sa iyong panonood. Hindi po siya nakakatanggap ng Bluetooth receiver. Kaya ang gagawin natin, i-convert po natin siya. Lalagyan po natin siya ng ganito mga ka-viewers. Oh. Lalagyan po natin siya ng ganito. Ngayon, magtataka kayo, paano ang gagawin natin yan mga ka-viewers? Ay, panoorin nyo. Kasi kung pag sinabi ko kagad sa inyo kung paano gagawin natin, kung ito ilalagay natin, ay baka sabihin kagad ng iba, lalo ng iba yung magaling, yung master, kuno, ay alam ko na yan, o hindi naman nunood, ay, alam na eh. Kaya, gagawin natin to, at ikakabit natin to, at ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, kung paano yung pagkabit nito. Saan siya i-connect at saan siya dadaan. Ganun po. Viewers, sumaybay lang po kayo ha. Gaya ng sabi ko sa inyo, hindi ito nag-accept ng anumang klaseng device ng cellphone para siya ay
mag-pick up ng Bluetooth. Ayan o, kung makita nyo. O, sige mga ka-viewers, subukan nyo. Mag-connect kayo dito sa Bluetooth na ito kung makakunik kayo. Pag nakakunik kayo, maniwala ako, okay to. Joke lang. Hindi talaga nagko-connect mga viewers. Kailangan din ko-convert ng ganito eh. Marami nang sinubok na cellphone dito. Ayaw talaga. Nakalagay an authentic connection. Parang ganun. Hindi siya makakonek. Parang ano. Para siyang naliligaw sa gubat na maraming puno. At hindi talaga siya makakarating. Kaya ang gagawin natin ganito. Lalagyan lang ko ng ganito. Okay, umpisahan ko na ha. Okay, sige. Yan lang kayo. Panoorin nyo. Ipapaliwanag ko muna. Ang may-ari nito, mga ka-viewers, sinabihan ko siya na ganito nga ang ilalagay natin. Ang problema, mayroon siyang ganito. Sa kanya po ito. Mayroon siyang ganito. Kasi yung kanyang speaker na maliit lang naman daw yung speaker ay hindi siya masaya doon. Ngayon, sabi niya ito naman ang kailangan ikabit dito sa kanyang speaker na gwapo naman daw at malaki ang speaker dito eh. Ito na lang daw ikakabit natin. Kasi para makaminus naman daw siya sa kanyang babayaran. Kung baga mga ka-viewers, libor lang ang sisingilin natin dito. Kasi ito ay itatap lang natin sa kanyang speaker. Ngayon, kung paano pagtatap nito, ay siya yung malalaman. Mayroon siyang supply na 12 volts kung ipapadaan mo siya sa... Kung makita nyo, may ano na ito, may IC na oh. Ang supply nito ay 12 volts. Puno. Pero hindi ko pa ito natitesting ngayon. Hindi ko pa lang titestingin. Kung gumagana nga. Tapos, 12 volts ito. Ngayon, hindi pa natin alam kung ilang volts yung battery nitong speaker na ito. Kung mga 5 volts ang battery nito, ay hindi na natin padadaanin dito sa kanyang IC. Okay mga viewers, sa mga new beginner dyan na gusto matutong magkabit dito, kapag yung kakabitan natin, kagaya nung isang araw, may nag-comment sa akin, hindi ko raw na ipaliwanag yung pagkabit ng supply. Okay, papaliwanag ko po sa inyo mga kapuha. Ang supply po nito ay 12 volts. Ngayon, kaya sa nagiging 12 volts kasi mayroon siyang IC na 7805 para yung 12 volts magdadrop ng 5 volts. Ngayon, halimbawa, yung kakabitan mo naman na unit o yung speaker ay 5 volts naman, hindi mo na kailangan padaanin dito sa 12 volts. Iba-bypass mo na sa dito sa may IC niya na 7805. Sa number 3 kasi ang supply kasi ng IC na ito, sa inyong kaalaman, yung pinakadata ng IC niya, tatlo po ang paa niyan. Tatlo ang paa nito. Yung number 1 niyan, yan po yung input 12 volts. Input 12 volts, pwedeng bumaba hanggang kaya nga niya kahit hanggang 5 volts lang ang input niya pero ang output niya ay 5 volts pa rin. Pero kaya lang minsan nag-a-unlock na yun. Parang hirap na pagka input ay 5 volts. Pero pinaka-minimum niyan 8 volts to 12 volts kaya niya kasi mayroon nga siyang regulator na 7805 na IC. Kung ang supply ng speaker na ito ay 5 volts, so hindi na natin kailangan tong IC na to. Iba-bypass na natin, dito na natin itatap sa number 3 yung 5 volts. Pero kung kailangan na, kung mataas yung supply nito, kung may mga 8 volts yung supply ng battery niya, kasi di battery ito eh, ay dito natin sa number 1 ikakabit para hindi naman masunog ang IC nito. Kasi ang IC nito 5 volts lang eh. Pag tumaas yun, magiging 6, 7, 8 o pataas, masusunog po ito. Kaya kailangan padaanin. Okay lang kami, sana'y maliwanag na sa inyo ha. Sa nagtatanong ha, ang supply nito 12 volts. Pero kung kakabitan natin ay 5 volts, huwag na natin padadaanin sa 12 volts yung kanyang supply. Iba-bypass na natin dito sa kanyang IC sa number 3. Kasi yun po yung output ng pinaka
IC 12 volts na 7805. Okay? At may wiring na rin ito, oh. Mayroon siyang left and right, tapos itong kulay-pula na ito, speaker. Okay mga ka-viewers, ipapaliwanag ko na yung kanyang left and right, tatlong wire yan. Yung pinakagitna nito, yun yung pinaka-ground. At yung isa, yung bawat gilid na yan, gilid sa gilid, yan po yung left at saka right. Yung gitna, yun ang ground. Ito rin namang supply niya, may ground din ito, kaya okay lang. Tapos itong pinakapula, baka isipin nyo, itong pula, ito yung positive. Wrong. Hindi po yan positive. Antina po yan. At ang magagawa lang po nitong antina na ito ay dudugtungan natin kung mahina ang sagap yung kanyang FM. Okay, kakabit na natin. Siguro madali lang to. Kasi huwag natin tagalan kasi para hindi kami. Okay? Unang-una, isasaksak ko muna yung panghina. Bubuksan ko na yung speaker mga ka-viewers. Kita nyo mga ka-viewers, oh. Ang kaunti ng laman nito, oh. Palito. Oh, di ba? Palito. Okay, dinisyurin ko kung anong voltahe nito. Ano natin kagad? I-dinisyurin na natin. Tukan ko lang yung ano mga ka-viewers ha, yung pagtitester ko ng ano, pagtitester ko ng voltahe para alam nyo rin. I-on ko mga ka-viewers ha, i-on ko. Para makita natin kung ano ang supply nito. Ito yung on-off nito. O, i-on natin, nagka-on na siya. Okay? Kung marinig nyo, kung makita nyo naka-bluetooth siya pero hindi nagtatanggap ng bluetooth yan. Titignan natin yung supply kung ilan ang supply nito. Nakita nyo mga ka-viewers kung ilang volts? 6.8. Okay, so hindi natin pwedeng i-rekta yung supply dahil 6.9 siya eh. Mahirap na i-rekta, baka masunog yung IC ng ating module. Okay? So kailangan natin na gawin mga ka-viewers ay ikakabit natin yung supply dito sa may switch para kapag ka-on ng switch saka ding mag-on yung ating kung makita nyo ito yung pinaka-off position nya at itong kabila ito yung pinaka-off, so dito natin siya kakabit sa may kabila na to. Dito natin ihinang yung kanyang positive negative nung supply ng ating Bluetooth receiver. Okay, kasi dito po siya nag-on eh. Okay, ihinan ko na mga ka-viewers para makita natin kung magiging okay yung ating ginagawa. Ikakabit muna natin siya
para magkaroon tayo ng idea kung ubra nga. Ihinang natin yung yung supply dito sa may switch para pag on ng pag on ng switch ay mag-on na rin yung ating ilalagay na Bluetooth receiver. Kasi mahirap naman na lagi siya naka-on. Baka malubat naman. Okay mga ka-viewers, kung makita nyo, nakahinang na. So, i-on ko na. Tingnan natin kung mag-iilaw tong binigay niya sa atin na receiver. Nakita nyo mga ka-viewers? Umilaw, di ba? So, ibig sabihin, tama yung pagkabit natin ng supply. So ngayon, ang gagawin natin susunod ay yung kanyang left and right ay may kabit natin. Kailangan pag kinabit natin yung kanyang left and right ay kakapain natin. Ngayon kung ito ay mayroon naman siyang input sa auxiliary, na lalaki padaanin yung kanyang input nitong yung pinaka-output nitong ating module ay dito na natin sa auxiliary padaanin para kapag ka nag-bluetooth sila, ilagay lang nila sa auxiliary at para yung tunog ng module na ito ay papasok na dyan, okay? Sweetheart, pahiram ako ng cellphone mo, pahiram ako ng cellphone mo at pakikuha mo. Pahiram ako ng cellphone mo. Pasensya na kayo mga ka-viewers, na-interrupt tayo kasi may nagpapalit lang ng kanyang Okay, hanapin natin yung input. Kailangan pag dinot-dot natin dito ay makakarinig tayo ng ganon dapat yung speaker ha. Okay, on ko. Ito, yan. Narinig mo, di ba? Narinig yung mga ka-viewers. Dudot-dotin ko yung para makita kung nasaan ang input niya. Pero hindi mo maririnig yun kung hindi mo ilalagay sa auxiliary ito. Kailangan ilalagay mo sa auxiliary yung kanyang ayan, dapat naka-auxiliary. Kasi doon natin papapasukin yung tunog ng ikakabit natin module. Pero para malaman natin kung saan ang connection niya ay itatouch natin dito. Narinig niyo ba mga ka-viewers? Parang may barko sa loob ng speaker.
Ang ibig po sabihin nung yung narinig nyo na yun po yung input ng auxiliary para doon natin papadaan yung sounds ng ating kakabit na Bluetooth receiver para tumunog. Okay? Kung marinig nyo, oh, tinan nyo. Baka sabihin nyo mga ka-viewers, may barko rito. Kaya mayroong ganun. Okay mga ka-viewers. Dudututin ko pa yung isa kasi yung isa pa lang yung nadududot ko. Kailangan dalawa kasi left and right ito eh. Kung left and right nga itong ano na to. Kung left and right nga itong speaker na to. Hindi ko madudot-dot yung isa eh kung ano. Okay mga ka-viewers, nakita ko na yung ano. Nakita ko na yung connection. Okay, hihinangin ko. Sana nakikita nyo mga ka-viewers yung ginagawa ko. Para naman mayroon kayong idea kung paano ang pag-convert ng ganito. Okay? Nahinan ko na siya. Ikakabit na natin to. Okay mga ka-viewers, ground nga ang gitna nito. Okay, sinistel ko, ground nga. So, ihinang na natin. Okay na mga ka-viewers, naikabit ko na. Ngayon titistingin natin kung nagtagumpay pa tayo sa pagpasok ng kanyang entrada. Kasi siyempre convert tayo eh. Tingnan natin kung totoo ba na gumagana yung kanyang ano, speaker. Okay, ganyan lang muna yan. Nakahang lang muna siya dyan ganyan. Okay. Ngayon, i-on natin. Yun. Ngayon, nilalagay natin sa auxiliary mga ka-viewers ha.
Ilalagay rin sa auxiliary itong ating speaker kasi sa auxiliary dadaan yung tugtog nitong ating receiver. Lagay sa auxiliary. Yan, naka-auxiliary na siya. Titignan natin kung magkakaroon ng audio ito. Salpakan muna natin ng USB para matesting natin bago natin gamitan ng Bluetooth. USB muna. Para malaman lang natin kung gumagana nga ito. Kasi sabi ng may-ari, gumagana daw eh. Kita niyo mga ka-viewers? Gumagana na kagad siya. Di ko alam mo lang may oras na hindi ako magpakali. Bigla na lang natatamemay. Gusto ko sa'yo masabi sinta. Kahit ano yung mong minamahal kita. Nangangamba ako mga bato. Nahihirapan na enda. Parang iwas na ng aking dati. Narinig niyo mga ka-viewers? Gumana na siya. Ngayon, narinig niyo ba yung mga ka-viewers? Para nagsabi siya ng goodbye. So, ibig sabihin, hindi niya kaya yung supply na naputol tayo sa ating video. Yung ating i-convert na Bluetooth speaker. Kung makita mo, ito na yung ito na yung i-convert natin. Ito na yung mga ka-viewers. Dahil kanina, nalubat. Kaya, naputol yung ating live. Kaya itutuloy na natin ito ngayon. Kanina, medyo tinapos muna natin yung ating live dahil gawa nga ng nalubat nga siya at kinuha ko yung charger nung may-ari at andito na yung charger niya kaya kukunik na doon. Okay mga ka-viewers? Kung makikita mo, ito na yung kung makikita nyo yung charger niya kakaiba ang charger ng Bluetooth na ito. May Scotch tape pa. Kaya siguro hindi pala dinala ng may-ari kanina. Diba kaya nahihiya dahil yung charger niya mukhang mukhang kurimaw kasi ang charger ang itsura. Kung makita nyo, tuturo ko sa inyo yung connection niya. Kung makikita nyo, naka-sit up na uli ito. Okay? Di ba pinower ko na siyang ganyan, di ba? Okay, pinower ko na. Ngayon, kung makikita nyo yung kinakabit nating Bluetooth receiver, nag-power din. At naka-Bluetooth siya, di ba? At para yung tunog nitong yung tunog nitong Bluetooth ay pumasok dito sa ating ginagawang amplifier na Bluetooth speaker na hindi na siya nag-connect ng any device na i-connect mo sa kanya ay kinabitan natin siya ng another Bluetooth receiver at kung makita nyo naka-Bluetooth na siya, ilalagay lang natin siya sa auxiliary para yung sounds ng ating Bluetooth ay papasok dyan. At kung makikita nyo, mayroon tayong cellphone dito mga ka-viewers. Ito yung cellphone natin. At kung makikita nyo, mayroon na siyang nakalagay na play. I-play ko Yan. Naka-play. At itignan natin. So, maaaring hindi pa siya nakakunik, kaya ikukunik natin. Para malaman natin kung gumagana na yung kanyang Okay, naka-Bluetooth siya. Kukunik natin siya. Okay, kukunik natin. Narinig nyo, nagtitingtong, di ba? Nagtitingtong. Pipili tayo ng kanta. Ayan, lalagyan din ng volume. Di ko alam mo lang may oras na hindi ako magpakali. Papahinaan ko mga ka-viewers at lalakasan ko. Kahit ano yung mong At kung makikita nyo mga ka-viewers, kabuting-ting, gumagana na yung ating ginawang Bluetooth receiver. Nandito natin siya pinapadaan, Okay? Nakakunik siya at kinunik natin siya dito sa ating Bluetooth receiver na ginagawa at dito natin pinapadaan sa auxiliary. Kung makikita nyo gumagana na, At kung makikita nyo mga ka-viewers, ipopost ko yung video para makita nyo na nakakunik siya. Ipopost ko. Nakita nyo nakapost yung video, di ba? O nakikita nyo na nakakunik siya. Ngayon ipi-play ko. Ayan, okay. At ito na siya ngayon. Ngayon, ang susunod natin gagawin,
ang susunod natin gagawin mga ka-viewers ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya kakabit. Siyempre, kung nakita nyo na gumagana na siya, di ba? Kanina kasi, nahinto tayo dahil naglubat na itong ating unit. Naglubat siya kaya nahinto tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ituloy natin, hindi na nga lang live kasi kanina live tayo. Tinip ko na lang at ito naman ay para matutunan nyo rin kung paano gawa ng nabitin nga tayo kanina. Tuturo ko sa inyo, papatayin ko muna. Tuturo ko muna kung saan ko pinapadaan yung supply ng ating Bluetooth receiver. I-off ko muna yan. Kung i-off mo yan, off din siya. Kung makita nyo, naka-off din siya. Naka-off din siya, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang connection. Andito po yung connection niya, oh. Kung makikita nyo sa kanyang connection, mga ka-viewers, itong ating Bluetooth receiver, kung makita nyo, mayroon siyang IC dyan. Ang IC niya dyan ay ito, oh. Yung kanyang IC ay 7805. Ayan mga ka-viewers, kung nakikita nyo. Ayan ang IC niya, oh. Okay, nakita nyo mga ka-viewers? 7805 na meaning 5 volts yan. At nakahinang yan sa dito kanina. Kaya lang tinanggal ko siya kasi masyado siyang abala. Unang-una, nung readingin natin kanina, yung battery niya, ay nakita natin na naglalaro yung kanyang voltahe ng 6.7 hanggang 7 volts. Kaya lang kung papadaanin natin siya dito sa may IC na ito, ay nagdadrop yung voltahe at naglulubat. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang ito at ipinipix ko na lang siya sa 5 volts. Kung makita nyo, yung pinaka-supply niya ito, ay yung pinaka-IC niya dati dito, tinanggal ko, tapos hininang ko na lang tong wire na may buhol na to, papunta dito sa kanyang USB positive. Kung makikita nyo na, hindi pinaka-USB niya, oh. Yan, sa pinaka-USB na yan, may positive yan na 5 volts. Diyan ko hininang yung supply nitong ating Bluetooth receiver. Para kapag i-on natin siya, pagka i-on natin ito at nag-on siya, nag-on din ito. Okay mga ka-viewers? Kasi ang supply ng USB na yan ay 5 volts. Kaya pagka nag-switch na ito dito ng 5 volts, patungo rito ay nagsi-switch at nag-iilaw na rin siya. At pangalawa mga ka-viewers, kagaya ng sabi ko kanina, ito yung connection ng kanyang line out. Yung kabilang gilid niyan, yung kabilang gilid na number 1, yan yung left, yung nasa gitna na yan. Ito, nakita nyo yung nakagitna na ito, ground yan, hindi ko na yan sinama i-connect kasi yung ground nito at saka yung ground ng supply ay magkasama naman. Kung makikita nyo, ito yung ground niya, oh. Nakahinang yan sa doon sa may charging ground sa ilalim. Kung makikita nyo yung pinaka-ground ko, doon ko hininang sa may charging pin. May bakal kasi dyan, may ano siya, yung parang lata. At kayang ihinang yung wire dyan na pinaka-ground niya. Tapos yung pinaka-positive niya, ito pinaka-positive niya, sa number 3 ng IC na 7805, papunta dito sa kanyang USB 5 volts na kung makita nyo sa may harapan. At gumagana na siya mga ka-viewers, kaya okay na tayo. Ngayon, ang gagawin na lang natin ito ay isasalpak natin, ibubutas natin dito at iwawiring. Pagka-wiring natin mga ka-viewers, para magiging gwapo at pugi naman sa tignan, ay antabayanan nyo na gagawin ko muna. At gaya na aking sabi ay hindi naman tayo live ngayon dahil naputol na ang live natin kanina dahil naglubat na ito. Pinakuha ko muna itong charger niya na napakaganda ang charger pala nito. Oh. Kung makita mo, mahaba rin naman pala ang wire nito. Kaya okay na rin, at least nagcha-charge naman siya. Kung makikita mo, yung charger niya, pag sinuksok dito, nag-iilaw yung kanyang indicator na tanda na siya ay nagcha-charge. Okay mga ka-viewers, isasalpa ko lang ito, hindi ko nabibidyohan dahil hindi naman tayo live. At pagka naisalpa ko na, ikakabit ko dito, ay tsaka nyo na makikita ang final piece. Okay mga ka-viewers, wait lang. Ito na siya, oh. Kung makikita nyo, kanina nasa labas pa siya. Ngayon, nasa loob na. Kung makikita nyo, ito yung kanyang harap.
Okay mga ka-viewers, dito ko siya binutas. At yung connection kanina na ituro ko na sa inyo. At ang sabi ko sa inyo na ang speaker na ito ay maganda. Pero hindi gumagana yung kanyang Bluetooth. Kung makita nyo ang speaker na ito ay malaki ang buka. Kaya gusto ng may-ari na gumana ang Bluetooth para kapag siya ay pupunta sa comfort room at kung gusto niya magpa-sounds ay makapag-sound siya habang siya nagmuni-muni doon sa comfort room. Okay mga ka-viewers, final switch. Di ko sa'yo masabi sinta, kahit ano yung minamahal kita, nalalang ba ako malubat o nahihirapan na Kung makikita nyo mga ka-viewers, naka-bluetooth na yan, oh. Dito sa ating kinakabit na Bluetooth receiver, naka-Bluetooth siya. Kung mo itong Bluetooth receiver na nilagay natin ay kinunik natin dito sa kanyang Bluetooth na wala namang Bluetooth, na umuutot lang pala at wala naman talagang hindi naman talaga nag-accept ng kahit anong klaseng device. Kaya kinonvert natin siya ng another device na Bluetooth receiver. Ay dito natin siya pinapadaan sa auxiliary connection. Kaya para pagka nasa auxiliary connection siya at itong Bluetooth na nilagay natin ay nakakonek ay magtutunog na. Kung makita nyo, tumutunog na. Okay mga ka-viewers, nabitin tayo kanina gawa ng nalubat ang speaker na ito. At itong kanyang charger na ito na medyo hindi maganda naman pala ang magmumukha. Kaya para hindi dinala ng may-ari, pinakuha ko pa at kita nyo, dugtong-dugtong pa siya, oh. At nang lumating na nga ito, ay sinard natin siya. Kung makikita nyo, may power na siya. Kaya siya ay nabuo rin natin. Okay mga ka-viewers, medyo mahaba ng ating vlog. Hanggang dito na lamang at kagaya ng sabi ko sa inyo, hindi naman natin nagawa ito sa live dahil naglubat siya. Kaya tayo ay nag-follow up sa gawa dito. Sa tape na lang at naituro ko naman sa inyo kung paano ang pagkulik. Hanggang dito na lang mga ka-viewers. Kagaya ng aking laging sinasabi, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. God bless us always at sana sa susunod natin na pagbablog ay nandyan pa rin kayo. Maraming salamat. Bago araw-araw sa'yo, magtatangin ako naman ng pagbulang sa Galit man pero baby di ka iiwan, that's for sure. Kanina pa kita hinihintay, nananabik na maawa ka ng kamay mo, baby. Wala na boss, hindi ako pwede maging superhero. Paano ko lilipad? Lagi ako nahuhulog sa'yo.